Isang mapagpalang araw po sa inyo, Sir Alex. Ako ulit si Gili at ibabahagi ko naman ang maiikling kwento ng aking Lola Tonyang sa mga kababalaghan, lalo na sa nilalang na kung tawagin natin ay aswang. Lagi niya po itong kinukwento sa amin noon, mga panahong kasama pa namin siya. Nangyari ito matagal ng panahon ang nakalilipas. At unang karanasan ay nangyari noong mga panahong nasa mga 7 hanggang 8 taong gulang pa lamang ang lola ko. Nakatira pa sila noon sa isang liblib na lugar, Sir Alex, kung saan napakapayapa buhat ng malalayo ang agwat ng mga kapitbahay at malayo sa ingay ng syudad. Puro kakahuyan ang palibot, walang kuryente kaya naman pagsapit ng gabi, madilim at napakatahimik talaga ng buong kapaligiran. Ang maririnig mo lang doon, mga huni ng insektong animoy nagsasagutan. Kapag pupunta sa pamilihan, kulang-kulang nasa 1 oras din ang lakaran papunta sa sakayan ng jeep. Kung minsan pa nga ay mas mahigit pa riyan, lalo na kapag maputik at madulas ang daan. Kaya kapag may pupuntahan, kinakailangan na maaga pa lang ay aalis na. Dako na po tayo sa pinakabuod ng kwento, Sir Alex. Simula nung nagkaisip si Lola Tonyang, nasa mga 6 hanggang 7 taong gulang siya noon. Mayroon umano siyang kalarong bata na pag-aakala niya ay kapitbahay lang. Alam niyo naman ang mga bata, puro laro-laro lang ang nasa isipan. Walang pakialam kung may kapitbahay o wala o kung saan galing ang kalarong bata, basta makakapaglaro lang sa bawat pagdaan ng araw. Ayos na. So ayun na nga po. Tuwing 9:00 ng umaga, mayroon umano siyang kalaro. Masaya raw sila lagi, nagtatawanan at kung minsan ay naghahabulan daw, sir, paikot-ikot sa puno ng mangga, di kalayuan mula sa bahay nila. Isang pagkakataon, inaya raw siya, sir, ng bata na yon na magpunta rin sa bahay nito at maglaro rin daw doon. Nang tanungin ni Lola kung saan ang bahay nito, ang sagot daw ng bata, malapit lang at mula roon, nasa unahan lang sa may malaking puno ng akasya. Yung lola ko naman, sir, hindi pumayag sa tuwinang inaaya siya ng bata kasi magagalit ang nanay niya. Hanggang sa isang araw pa, dito na nagtataka ang nanay ng aking lola kasi minsan 9:00 ng umaga noon, parang may kinakausap daw si lola na hindi nakikita at parang may inaabot. So dali-dali itong nilapitan ng nanay. Tinanong kung bakit parang may kausap ito sa may puno ng mangga gayong mag-isa lang naman siya roon. Ang sagot ni Lola, Sir Alex, binibigyan daw siya ng candy ng batang kalaro niya na kapitbahay nila. Inilabutan ang nanay niya nun kung kaya kinarga kaagad ang bata papasok ng bahay nila kasi wala naman silang ibang kapitbahay sa lugar doon, Sir Alex. Ano bang pinagsasabi mo, anak? Anong binibigay sa'yo at sino ang nagbibigay? Bigay bata, ma, kalaro ko. Hindi, itim, bato. Inabot mo, nasa na? Hindi ko tanggap, mama, kasi dumi. Ay, salamat. Bakit po tayo pasok, mama? Laro pa kami, bata. Hindi ka muna maglalaro dun, anak. Hintay muna natin si papa mo, ha? Sige po, mama. Matapos nun, Sir Alex, hindi na pinapalaro si Lola ng nanay nito sa may puno ng mangga, lalo na kapag mag-isa lang ito. Sapagkat naniniwala sila nun, ingkantong bata ang kalaro ng aking lola. Buti na lang daw at hindi siya sumama nung inaya nito sa bahay ng ingkanto at hindi rin tinanggap ang candy na inaabot sa kanya. Dahil kung nagkataon, Sir Alex, maaaring nakuha na umano si Lola Tonyang ng ingkanto na yon. Baka nagkagusto raw sa kanya kaya nakikipaglaro at nang iingganyo. Ang ginawa ng mga magulang niya, pinalibutan ng asin yung gilid-gilid ng puno ng mangga kung saan malimit si Lola naglalaro upang hindi lalapit ang ingkanto sa bahaging yon. Nabanggit din kasi ng aking lola noon sa mga magulang niya na ang bahay daw ng engkanto ay nasa puno ng akasya, medyo malayo mula sa kanila, kaya alam ng mga magulang ni Lola
na doon talaga nakatira ang engkanto sa puno na akasya na yon at hindi sa puno ng mangga na malapit sa bahay nila. Lumalapit lang daw yun doon para iingganyo ang lola ko. Mabuti na lang talaga at hindi rin nagpadala ang aking lola. At yun na nga po, pagkatapos nilang maglagay ng mga asin sa gilid-gilid ng kanilang bahay, partikular doon sa ilalim o sa may puno ng mangga, pagkukwento ni lola hindi na raw lumalapit yung bata roon. Bagaman may pagkakataon na nakikita niya pa rin ito, pero nandoon na sa unahan nakatalikod at kung minsan ay nakatanaw lamang sa kanya. Hindi na makalapit dahil siguro sa asin na nilagay ng mga magulang ni lola. Sa karanasan niyang yon, siguro totoo ang sabi-sabi nila Sir Alex na ang asin daw ay nakakapagtaboy ng mga masasamang elemento at mga negatibo sa palibot ng bahay niyo. Kaya siguro hindi na nagpapakita ang engkanto na yon kay lola ay dahil kada araw nagsasaboy daw talaga ng asin ang kanyang mga magulang at nagsusunog ng mga tuyong dahon sa gilid ng mga puno. Pero hindi lang po natatapos doon ang karanasan ng aking lola Tonyang Sir Alex dahil itong pangalawa talaga naman pong sobrang nakakapangilabot. Nasa mga 12 hanggang 13 anyos daw siya nung time na yon. Minsan isang araw, nakifiesta sila sa kapatid ng tatay niya sa Karatig Baryo. Bali 3 sila noon, yung lola ko at ang kanyang mga magulang. Kapag ganong may fiesta, kada taon walang mintis yun Sir Alex, pumupunta raw talaga sila sa lugar at hapon nang nakakauwi. Buhat nang nagiinom pa ng tuba ang tatay at tiyuhin niya. Kumbaga nakikisaya pa Sir Alex. So ganun na nga po, nang hapon na yun ay 4:00 pasado na sila umuwi. Hindi naman po lasing ang tatay ni lola kasi konti lang naman ang kanilang iniinom. Kung tutuusin ay mas mahaba pa ang kwentuhan at sayawan kesa sa mag-inuman. Ngunit inabutan sila ng dilim sa daan Sir Alex. Habang naglalakad, nakaamoy sila ng sobrang bango na pagkain. Parang lechon daw. Pero sobrang bango raw talaga na parang kakaiba. Ang sabi ng tatay niya, baka umabot ang amoy ng mga pagkain sa baryo kung saan may fiesta kasi nga mataas ang lugar nila. Sagot naman ng nanay ni lola, imposibleng makarating doon dahil malayo ang lugar na yon. Baka meron lang daw nagpaletsyon o may birthday malapit mula sa lugar na yon kung kaya may naaamoy silang mabango. Kalagitnaan ng paglalakad, nakaramdam ng tawag ng kalikasan ang tatay ni lola dala siguro ng pag-iinom ng tuba kung kaya nagpa siya itong magparaos muna sa kakahuyan na hindi naman masyadong malayo mula sa daan. So si lola at nanay nito ay umupo muna at naghintay sa ilalim ng puno. Nang maya-maya nun, wala pa sigurong 2 minuto Sir Alex mula pagpasok ng tatay ni lola sa kakahuyan kung saan siya pumwesto ng magparaos. Bigla itong lumabas at tinawag ang nanay ni lola. Medyo nangangamoy pangaraw ito kasi sobrang nagmamadali at nagulat sa nakita. Kumbaga, hindi na ayos yung paglinis niya. Ang sabi nito sa di kalayuan, sa babang bahagi ay may nakita siyang 2 taong medyo matanda na, babae at lalaki, malalaki na parang may nililitsyon daw Sir Alex na sa tingin ng tatay ni lola. Parang isang bata. Yung nanay niya naman po dala ng kuryosidad kasi pag-aakala nito binibiro lang siya ng asawa. Ngunit ng kanyang masilay, napatakip na lamang ito ng kanyang bunganga Sir Alex habang panay sambit ng mga katagang Isus Mariosep. Dahil bumungad sa kanyang mga mata na may bata talagang nililitsyon ang 2 tao na yon. Kahit madilim na, kita niya sapagkat nagpapaapoy daw ang 2 tao sa gilid ng nililitsyon gamit ang mga lukay o yung tuyong dahon ng niyog. Nasabi niyang bata talaga kasi may buhok-buhok pa Sir Alex sa ulo at hugis tao talaga na medyo malaki pa ang ulo. Sa sobrang hilakbot Sir Alex, talaga namang nangatal ang katawan ng mga magulang ni lola. Pati yung lola ko noon,
Bagaman hindi niya nalaman kung ano talaga ang nangyayari o nakita ng mga magulang, natakot din siya sa reaksyon ng mga magulang nito kasi nga pinapatahimik siya at tinakpan pa ang bunganga ng kamay ng kanyang nanay habang naglalakad para hindi raw makalikha ng ingay. Ang inaalala raw ng mga magulang niya, baka marinig daw sila ng dalawang tao na yon, baka may mga kasamahan pang iba, at baka pag nakita sila naman ang malagay sa sitwasyon na alanganin kasi nga nakita ng mga magulang ni Lola ang ginagawa ng mga ito. Bukod pa doon, sabi ng tatay niya, sa tagal nitong nakatira sa lugar wala umano siyang nakitang may nakatira sa bahagi na yon kung saan may naglilitsyon. Kaya naniniwala siya, mga dayo ang dalawa. At yun na nga po Sir Alex, kabutihang palad ay nakauwi naman po sila ng ligtas. Sa mga sumunod na araw, binalikan ng tatay ni Lola yung lugar kung saan may batang nilitsyon kasama ang mga kapatid nito at ilang kasityo. Pagdating sa mismong pinangyarihan, wala naman pong ibang bakas doon kundi mga abulang ng kahoy palatandaang may nagluto nga sa bahagi na yon. Maliban doon ay wala na pong ibang bakas na magpapatunay na may taong nilitsyon doon. Sabi ng kapatid ng tatay ni Lola, baka baboy lang daw pero giit ng tatay niya, tao raw talaga Sir Alex ang kanyang nakita. Katunayan ay hindi lang siya kundi maging ang asawa nito o nanay ni Lola ay talagang nakasaksi rin. Palaisipan din sa kanila kung sino ang dalawang matanda sapagkat ang bahagi na yon ay walang bahay o kahit kubo man lang na itinayo. Kaya paniwala nila, mga aswang ang dalawang yon at napadaan lamang sa lugar. Pagkatapos ay doon isinigawa ang paglitsyon sa kanilang batang na biktima. Wala naman pong napabalitang may nawalang kabataan sa lugar na yon Sir Alex o sa mga karatig. Kaya sabi nila baka hindi raw talaga taga roon ang dalawa na yon, kundi napadaan lamang sa lugar. Ang nakakalungkot lang, kung bata talaga ang nilitsyon nila, saan man galing o nagmula, kawawa ang mga magulang nun, di ba? Samantala, yung lola ko naman po Sir Alex noon pagkukwento nito, ilang taon din bago niya nalaman mula sa bibig ng nanay na isang bata pala ang nilitsyon nung time na yon. Ang sabi lang kasi sa kanya ng nanay, magmadali sa paglalakad sapagkat may mananakop o mga taong hindi kilala na mangunguha raw ng bata. Nang mga panahon na yon, kapag narinig nila ang katagang ito Sir Alex, mananakop, natatakot daw talaga ang mga kabataan at ang katagaring ito ang siyang panakot sa kanila ng mga magulang. Ngunit nang malaman ang tunay na dahilan, mas lalong kinilabutan ng aking lola. Ikaw ba naman, makarinig ng may nilitsyon na bata, di ba? Kaya raw pala nakaamoy sila ng mabango na parang litsyon baboy o kung anumang karne ng hayop sa gitna ng lugar doon kung saan walang katao-tao at walang kabahay-bahay, ay dahil meron nga talagang naglilitsyon. Kaso hindi hayop kundi litsyon bata. At yun lang po sir ang maikling kwento ng aking lola. Lubos na gumagalang, gili ng Mindanao. Ang mundo ngating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex. Magandang gabi.